Magandang umaga mga kalapatids. Ito ang inyong kalapatid na si Odi Bayoka ng Oragon Slope. Yeah. As I promise, nung nakaraang vlog ko, i-share ko sa inyo yung aking experience about sa yung reality pag-breed. Kung ano yung mga talagang nangyayari, di ba? Bago at pagkatapos. Mga nararanasan natin, di ba, na-experience natin. Pag magbi-breed tayo, number one tip ko dyan, kasi ang breeding malalim yan. Mga maraming nagtatalo-talo dyan sa breeding na sila yung magaling, ganto-ganto. Huwag nating isipin yun. Okay? Hayaan natin sa kanila yan. Yeah. Kasi alam mo naman ang Pinoy, hanggat maaari, ayaw magpatalo niyan. Ayaw nang sasapawan niyan, di ba? Ito, ginawa ko tong vlog ko na to, hindi para maipaglaban pa sa kanila. Di ba? Kasi kung gagawin mo yun, stress lang yun eh. Okay. Kaya ka nga nag-breed para mawala yung stress mo. Yun nga yung isa sa mga adhikain mo. Stress reliever mo. Hindi para gawing negosyo. Kasi unang-una dito, hindi ko pwedeng gawing negosyo to. Unless na lang talaga na batikan ka na, diba? Talagang may pangalan ka nang na-establish. Diba? Kasi yung kahit nga meron eh. Diba? Minsan babarating ka pa. Diba? Hindi naman experience ko, totoo yun. Nung nagmanong ako, dati kasi nagmamanong ako, bumili ako ng mga magagandang materyales. Yung mga naririnig niya, EJ, mga ganyan. Brinid ko. Napalaki ko. Nung binibenta ko na, 3,000, 2,000, hirap ko benta. Kasi kulang na lang hingiin. Diba? So, doon pa lang, isipin mo na agad. Ito ba gagawin kong negosyo? Hanap buhay? Hindi mo pwedeng iasa ka buhayan mo rito. Kaya nga hobby. Diba? So, yung pagiging pagpagalingan ka pa, isa lang, ialis nyo na yun. Okay? Magbibreed tayo ng quality ibon dahil gusto natin at hindi sayang yung oras natin, yung pera, di ba? Pero syempre lalaro tayo, may goal din tayo manalo, di ba? Useless yan kung di may kakarera yung ibon mo. Ano yan, trophy, di ba? Kumbaga sa manok, lalagay mo sa plakyan. So ganito, ako syempre nagpit na ako sa manok eh, medyo maano kasi, takaw space, di ba? Tapos hindi mo siya maiiwan na ganun-ganun. Pag naputol yung tali, patay ka agad yan. 2 minutes lang yan, di ba? Hindi ka gaya sa ibon. Kahit hindi ganun kalakihan yung lugar mo, medyo makakapaglagay ka ng marami. Di ba? Bili ka na ng ganyan. So, balik tayo, di ba? Ngayon, kung papasukin mo ang breeding, isipin mo na agad. Ako ba talaga lalaro sa mga matitindi, di ba? Sasali ako sa club na maayos, di ba? San club ako maglalaro, di ba? Kasi sa ibon, ang sikat na ano talaga diyan, PHA. Diba? Kumbaga sa manok 'yan, mga pitmaster 'yan. Word slasher. So yung mga kalaban mo diyan, hindi basta-basta, diba? So doon pa lang medyo mahirap na eh. Diba? Tapos ang materialis natin kung saan galing, di ba? So sayang. So, lahat naman ng pinapasok ko talaga, yung sinasabi nga nila, moody. Kasi pag nadidisappoint, ayan, yun ang iiwasan natin, madidisappoint ka. Once na disappointed ka, ano yun? Titigil mo, diba? Kamimigay mo yung manok, bebenta mo, di ba? So, kailangan, iiwasan natin yan. So, ano ba yun? So, kailangan maganda yung makuha mo talaga yung totoong ibon. Di ba? Ano yung terms na totoong ibon? Yung talagang totoo, quality. Nagpapanalo, di ba? Kasi hindi biro ang i-invest mo rito eh. Sa manok kasi, kung isusuma ko yung nagastos ko, materialis lang siguro, maabot ang mga 200 eh. Okay? Wala nangyari dun. Iba, pinamigay ko. Kumilos naman, maganda naman yung score. Kasi lang,
yun nga, yung disappointment, di ba? Minsan, mamatayan ka. Kukuha ka ng alaga, mapapabayaan. Pagbalik mo, patay yung materialis mo. So, yun, nawawalan ng gana. So, yun ang mga iiwasan natin. Okay? So, dito naman, sa ibon, ganun din, para rin nagmamanok. Ayun. Anong unang tip ko? Mag-usap yung mag-asawa. Ipaliwanag mo yung gusto mo, di ba? Kaya maganda yung merong sumusupport sa misis mo. Di ba? Pamilya mo, sa mga lahat ng gusto mong gawin. Mag-give and take lang kayo. Kasi pag yung kontra yan, huwag mo muna ituloy. Kasi wala mangyayari. Araw-araw ang mumurahin yan. Ito, totoo talaga. Hindi, yung iba kasing vlog, kung ano-ano eh. Ito, ganun. Oh. Pag, no, bibili akong ganun. Gusto kong bumili ng ibon. Pang materialis natin. Magano? 50,000. O, di kung ayaw niya, di mag-aaway kayo. Tigilan mo yan, di ba? So, yun tip ko, number 1. Pagpapasukin niyo yung serious breeding. Number 1, basbas. Di ba? Pangalawa, budget. Kasi, siyempre, magbibreed tayo. Hindi naman tayo manghihingi ng materialis eh. Yun ang una yung gagawin. Huwag yung gagawin yan ha. Manghihingi kayo. Okay? Kasi, logic na lang. Nanghihingi ka. Siyempre, hindi naman niya ibibigay talaga yung the best niya eh. Na ibon eh. Dahil unang-una, hingi nga, libre. Hanggat kaya niyong bayaran niyo. Kasi, kahit sa negosyo, di ba? Walang easy money. Walang nagnegosyong hindi namuhunan. Di ba? Kaya yun ang pangalawang advice ko dyan. Di ba? Huwag kayong manghihingi. Isa lang pa sa mga advice ko yan. Huwag kayong manghihingi, huwag kayong buraot. Hanggat kaya nyo bilhin yung ibon, bilhin nyo. Kasi bakit? Namuhunan din yung breeder. Lalo pag mga big time panshir, bakit ang mamahal ng ibon? Kasi, yung ibon nila, para ma-maintain nila yung blood na yun, ini-inbred nila yun. Binabalik-balik nila yun. Sa lolo, lola, nanay, tatay, di ba? Tito, tita. Sa tagal ng panahon na yun, syempre, hindi biro yung gastos. Nag-import ko na yan. O, importation tayo, usapang import, di ba? Yung iba, hindi daw kailangan mag-import, tatalunin ng unknown bloodline. Eh, nasa inyo yun. Sa mga ganyang usapan, hindi na ako makikipagtalo. At sabi ko nga, sineshare ko to para hindi makipagpagalingan sa inyo. Ang opinion ko lang sa import tsaka sa mga ganyang unknown bloodline. Kahit mag-backtrack kayo. Okay. Kung sino mga magagaling nung araw, mapamanok, ibon, kabayo, lahat ng ano. Walang gumaling na hindi nag-import. Okay? Yung ibang breeder, ayaw lang aminin. Pero, yun nga mahirap eh. Kasi yung ibang breeder, sikreto. Diba? Kasi nung araw, kukunti lang nakapag-import kahit may pera ka. Diba? Pag di mo naman kadikit yung panshir or breeder, hindi ka makakuha. Kasi tama nga yung kasabihan na makakalaban mo pa yung manok niya, makakalaban mo pa yung ibon niya. Ba't kita bibigyan ng ano ko? Ganyan. So, bilang lang ang mga pag-import ng araw. May mga pera talaga. May mga contact sa mga Belgium, di ba? Kasi ang kalapati sa Belgium. Ang manok naman, siyempre, kano. Eh, siyempre, dumarating yung panahon. Lumilipas sila. Diba? Mayroong breeder talaga, namatay na lang. Hindi sinari yung experience. Sa manok yun, ha? Eh, sana sa ibon, wag naman. Kaya nga, ito, isa rin sa mga adhikain ko to, mga tulong. Hindi dahil sa, actually, hindi naman talaga tayo sikat pa talaga eh. Yeah? Hindi pa nga ako nagkakarere. Hanggang breeding lang muna kasi. Yun nga, doon mo tayo magsisimula eh. Paunti-unti, huwag natin pilitin. Kasi pag pinilit natin, maraming maapektuhan. Unang-una, kung ikaw may pamilya, maapektuhan yung pamilya mo. Kasi yung para sa pamilya mo na, mga gastos mo pa dahil sa ibon. Yun ang huwag mo natin gagawin. Kung ano lang yung kaya natin sa ibon, hanggang doon lang. Okay? Pag medyo may sobrang ano, yan, pwede. Pero yung ikakain na ng pamilya mo, huwag mong gagawin yan. O, dito na. Bakit nga nagkakaroon ng mga ano ngayon? Unknown bloodline. Eh, syempre, mayroong breeder na galing naman sa imported talaga yung ano, yung lahi. Eh ngayon, hindi niya na-trace.
Di ba? Hindi niya na siguro tumanda na, nakalimutan niya yung mga marking. Pero galing din sa imported yun. Di ba? Tapos na-share niya yun. Yun ang kagandahan naman ngayon. Kaya mas maganda laban. Okay? Dahil kahit sabihin mong small pansier, gumagawa sila ng paraan, nag-iipon sila, naglalaan sila ng budget para kahit paano nakakabili sila ng magagandang ibon talaga. So yung labanan, medyo nagiging tight, nagiging competitive talaga. Wala na masyadong nagdodominante. Okay? Yun ang mas maganda ngayon. Kasi nagbebenta na rin yung mga breeder na sikat. Kasi nga, sa maintenance lang, kung hindi nila ibebenta yung excess birds nila na which is quality rin, eh malaking ano rin sa bulsa yun. Di ba? Kahit sabihin natin mga big time na yan. So, nagkaroon na ng commercial. In short, nag-commercial na rin ang mga breeder. Diba? So, lahat na ngayon, nakakabili na ng mga good quality birds. Diba? O, diba? So, yung unknown bloodline, okay yun. Kaya nga unknown, malay natin. Pero kung tatanungin nyo ako, talagang mas maganda mag-import. Kasi wala nga sumikat na breeder. Yung mga sinauna pa na hindi nag-import yan. Diba? Hindi natin malaman kung bakit mas sikat sila. Eh, yun na talaga eh. Okay, pangatlo. Siyempre, bibili ka ng materyales. Yung lugar. Kailangan may lugar ka. Hindi naman kailangan malaki talaga na parang mansion. Kailangan lang sa paglalagyan mo ng loop, komportable. Yeah? Yung ventilation, ganda. Kasi pag walang ventilation yan, masama sa ibon, masama rin sa tao kasi nga malalanghap mo yung amoy ng ipot nila, yung ammonia, di ba? Ammonia kung tawagin yan. Yun ang yung alikabok, balahibo. O, yun ang medyo delikado sa atin. So, pag walang ventilation yung hindi well ventilated yung loop nyo, eh medyo lapitin ng sakit yan. Kasi hindi nag-circulate yung hangin, hindi niya nilalabas yung di ba? So, yun din. Isasaalang-alang nyo rin yan. Saan nyo pwedeng ilagay yung kulungan, di ba? Mas maganda yung tawag dito, nasisinaga ng sa umaga. Yan. Yung morning shine. Di ba? Kasi kumbaga sa insect, swerte nga. Di ba? Tsaka talagang totoo kasi nga, vitamins yun. Diba? So yun, mas maganda. Facing yung pag umaga, ano ba sa English yun? Yun, morning shine. Ganun. O, di ba? O. Ano naman susunod? Yun. Sabi ko nga, budget, tapos loop, di ba? Ang sunod dyan, yung maintenance na. Okay. Kaya ba nating araw-arawin yung gagawin? Siyempre, maglilinis ka niyan. Eh, kung may trabaho ka, okay, kung meron ka rin nasikaso, so dapat, isasaalang-alang mo rin yun. O ilang ibon lang kailangan kong alagaan kasi ganito lang muna tayo, di ba? Eh, kung may kaya ka naman talaga big time, kuha ka ng lopeman. Okay. Ang problema naman sa lopeman, kailangan makukuha mo yung mahilig sa ibon. Meron ba namang lopeman na hindi mahilig sa ibon? Parang sa manok, handler, kailangan mahilig din yan. Ang problema naman, mamaya yung magiging lopeman mo, mas magaling pa sa iyo yan. O kaya, mas tamad. Di ba? Pwede yun eh. Oh. Kaya ako, bihira akong kumuha ng handler. Kasi, gusto ko kung anong ginagawa ko sa manok, kung anong alaga ko, ganoon din ang makikita ko sa kanya. Eh, mamaya, wala lang palang magawa yan. Gusto lang kumita. Hindi mo pala talaga mahilig sa manok. Pag nato ka, pipilipitin yung liig ng manok mo, di wala. Ganoon din sa ibon yan. Di ba? Nagets nyo? Kailangan mahilig din sa alapati. Pag walang ginagawa, pag free time, dapat nagse-search din siya. Ano ba yung mga sakit-sakit? Number 1 dyan. Kasi ganoon din ako eh. Bago ako pinasok yan, search talaga muna ako. Kasi ayoko nang aasa sa iba eh. Dahil wala naman talagang bihira tumulong dito eh. Di ba? Yung pagpili nga lang ng ibon na maganda, minsan ayaw i-share eh. So yun mga na-experience ko. So dapat kailangan mo rin mag-aral, di ba? Hindi yung basta mo papasukin yan. Kasi nga, sayang ang pera, sayang ang panahon mo. Di ba? So ngayon, sa breeding na tayo.
pangako ko sa inyo, i-share ko naman yung naging experience ko. Di ba? Huwag na tayo magtalo-talo kung sino magaling dyan. Yung mga FB, di ba? Ito, dito tayo mag-focus sa sarili natin. Okay, kasi walang ibang tutulong sa'yo. Sarili mo lang. It's either asawa mo o ikaw. So ngayon, yung share ko sa inyo, batay sa hipo na yon, di ba? Kasi sa breeding, balik tayo sa breeding, di ba? Yung budget. Kung ang budget nyo 50 mil, kasi kami ng misis ko, kung paalam mo sa kanya, 50 mil hiningi ko. Ito talagang totoo. Okay? Start kami ng 50,000, pero may mga nabili na ako ng nakarampang ibon. Ibon na magaganda rin naman. So, dalawa lang yung binilang ko ng ibon. So, ang nagagastos ko na siguro mga nasa 70. Lahat-lahat. Ibon pa lang. Wala pa yung mga ganito. Okay? So, mga katotohanan lang, ba't sinasabi yung presyo? Para wala tayong, hindi tayo magpaplastikan dito, di ba? Hindi tayo hipokrito. Okay? Yun lang yun. Kaya ang sabi ko, kailangan mo mamuhunan. O, pinuhunan ko, 70,000. Siyempre, bibreed mo pa yan. Tagal pa yan. O, ganito gagawin. O, may 50 mil ka na. Eh, siyempre, kailangan mo nga sa breeding, mag-uumpisa. Kailangan, mag-uumpisa ka sa tama. O, di, ang ginawa ko kasi, nag-search ako. Ang dami ko nilang nilapitan. Meron kasi diyang breeder. Pag chinat mo, tinanong mo yung presyo. Tapos, sabi mo, nagpasalamat ka. Pero hindi mo naman siya kinunan. Kinabukasan nun, unfriend ka na eh. Kasi bakit? Ang gusto ng ibang breeder dyan, pag nag-chat kayo, di ba? Eh, bumili ka na agad. Kasi, bakit mo kailangan maging mitikuloso? Di ba? Parang cellphone yan eh. Tayo nga, pag may lobas na bagong iPhone, lintik tayong makipag ano eh, di ba? Talagang ultimo specs niyan, inaalam natin kung ano yung difference sa isa, kung ano yung difference dito. Ganun din sa ibon, di ba? Hindi basta bibili ka. So, anong technique doon? Anong payo ko? Kung may pera ka na, dyan lang muna yan. Okay? Hanggang doon lang muna yung budget mo. Tapos, stock ka na ng mga magagaling na breeder. Kung kaya mo lapitan yung mga sinauna talaga, ay yung mga talaga matatagal na nag-iibon, lapitan mo. Okay? So ngayon, para hindi naman mainis sa'yo yung diretsuhan na. Diba? Paalam mo sa kanya na gusto mo magsimula sa tama. Ganito lang budget mo. Diba? Baka pwede naman niyang i-share yung mas maganda nga, yung winner ang maibigay sa'yo. Eh, bihira sa kalapati yun. Kasi mas may na-achieve na yung ibon, mas mahal. Tsaka hindi nila binibenta yun. Ang bibenta sa inyo, it's either apo, kapatid, pwede, mas maganda pa yun. Mas malapit pa yung apo, yan. Medyo pwede pa yan. So kung kaya mong kunin yung talagang the best niyang ibon, gawin mo. At huwag mong babaratin. Diba? Kaya nga, meron lang tayong pondo eh. Kasi pag binarat mo yan, sabi ko nga nung kanina lang, kaya ganun kamahal ang ibon nila. Unang-una sikat na, marami na talagang achievements yan. So meron na silang karapatang mag-demand kung magkano talaga ang gustong ang bentahan nila. Tsaka yung linyada, paano nila nalagaan yun. Diba? Kasi yung linyada na yun, bago nila napaganda yun, na-develop, marami na rin silang pinatay doon. Marami silang kinal. Diba? Pag mga reject, kal. Ganun ang mga magagaling na breeder. Walang awang magkalyan. So, doon pa lang, siyempre, ang laking gastos na nila doon. Ang laking, ang haba ng oras, di ba? So, pag kaya mo yung presyo, bayaran mo, di ba? Pag di mo kaya, eh, huwag ka muna pumunta ron. Sabihin mo sa kanya na hindi pa kaya yung budget, ipon-ipon muna. Maintindihan naman ng breeder. Kasi nang pagdating mo doon, magbabaratan kayo, di ba? Na-istorbo mo na siya, tapos didik mo pang baratin yung ibon niya. Iba ka, bigyan ka niyang basura talaga. Diba? So pag ready ka na doon, papasyala mo na yung loob. Sabihin mo, sir, papasyal na ako. Diba? Pagdating naman sa loob, tingnan mo na agad yung facilities, di ba? Kasi
doon pa lang, magkakaroon ka na ng idea. Kailangan observan ka rin. May mga technique yung breeder na pwede mong i-adapt na dalhin sa loop, gawin mo. Meron ding hindi. Kaya dito dapat observant ka rin. Kung sa tingin mo makakatulong sa'yo, gawin mo. Pero kung hindi, wag. Sige yun, usap kayo. Mas maganda nga, makagaanan mo ng loob yung breeder para hindi ka mahiya eh. Di ba? Isa pa pala, pag pupunta ka sa breeder, mas maganda ikaw na lang. Okay? O kaya, kasama mo mismo. Ganun kasi ang ginagawa ko na ngayon eh. Kasi pag may mga, hindi ko naman sinasabing, pag may kasama ka pang, magugulo lang eh. Magugulo lang yung usapan nyo ng breeder. Dapat nakakapag-usap kayo ng heart to heart ba, di ba? Eh bilang may, alam niyo yung sabihin, hindi ko na dati kailangan elaborate yan. Huwag kayong magkasamang mas magaling pa sa inyo, di ba? Mas magaling pa doon sa breeder. Eh baka maasar lang yung bibilan mo. Maganda, dalawa lang kayo. Yun. Turo. Kasi pinuntahan ko talagang ang daming tips na binigay sa akin at na-share. Ano yun? Sabi sa akin, halika, hawakan mo yung mga champion birds ko para may idea kung ano, yung mga katawan, kung ano yung ibon, ng mga champion na ibon, yung mata. Mga ganun. So yung, salamat ako, napakabait ng breeder. Hindi ako nagkamali na nilapitan. Okay? Kaya mas maganda, pag pumunta ka sa loop, nag-loop visit ka, yung breeder mismo, yung panshir mismo ang makikipag-usap sa'yo. Di ba? Tapos, pag sinabi niya ito, breeders ko to, pili ka dyan. Mas maganda yun. Huwag na kayo mag-psychology pa na, ikaw na bahala sir, ipili mo na ako na maganda. Huwag ganun. Yung iba kasi ganun ng technique. Di ba? Kaya bago ka pumunta ron, meron ka ng sariling pamantayan eh, na makikita mo doon sa ibon niya. Kasi iba yung pili ng breeder. Mamaya yung pinili niya, hindi mo rin trip yung, di ba? Mas maganda mas ma-okay sa kanya, pangit sa'yo. So, kailangan talaga, ikaw mismo ang pipili. Ayon din sa mga turo niya. O sa mga nabasa mo. Diba? Kailangan may ideyaan doon. So, ganun. Pag inikot ka niya sa pedigree, ito na naman tayo, pedigree. Okay. Ano ba mas maganda? Pedigree. O wala, meron o wala. Ang sabi ko nga, pag reputable breeder, tapos meticulous breeder, hands-on, totoo yun. Kasi nga, hands-on sa ibon niya, sa breeding niya, talagang naililista niya yung pedigree ng ibon. Diba? Tsaka, hindi niya gagawin yung sa halagang 25,000, 50,000. Lolokohin niya yung sarili niya. Manloloko siya ng kapwa niya para umita. Malabong, hindi siya sisikat kung ganun ang ginagawa niya. So, talagang reputable yun. So, anong ini-insist ko? Layo sa reputable breeder pumunta. Hindi kung saan-saan dyan na galing ng ibon, di ba? Mga ganun. Pag kinentuhan mo naman, gusto agad, bumili ka na. Pag di ka bumili, unfriend ka. Yun ang mga experience ko. So, itong pinuntahan ko, ang bait. Napakabait. Pansin mo yung professional talaga na walang kayabang-yabang. Hindi niya sisiraan yung kapwa panshir niya para umangat siya, di ba? Kung ano lang nakita mo, yun na yun. So yun, hinawa ko yung ibon niya, yung kalapate. Tinuro niya sa akin kung ano. Diba? Tapos na-elaborate niya sa akin yung pedigree. Kasi hindi ko kaya yung presyo nung ganun eh. Ang presyo nung isa, 70. Diba? Yung isang nanay daw nun, nabili ng 200. So, doon tayo sakayin natin. So, bago ako pumunta doon, may usapan na kami na hanggang 25K lang ang kaya ko. Diba? O, doon lang tayo. Pero at least, hindi pa rin nawawala kasi linyada pa rin nung mga champion. Diba? Doon lang umiikot yung ibon niya, sila lang. So, line breeding lang siya. So, yung mga import bloodline, hindi ko na masyadong tinanong kasi nga, hindi naman yung import, alamin ko ron eh. Kung kanino, kung Jansen ba yun, kung Arnen eh. Ang hinahabol mo sa breeder na yun, yung linyada niya mismo. Huwag na natin isipin kung ano pa yung mga pinasok ng doon, bloodline. Okay? So, kung ang gusto mong bloodline talaga, doon kang magbabase.
magbabase, di mag-import na lang. May specific yun. Pero hindi pa rin natin sigurado kung talagang ano yan. Kasi wala naman talagang pure. Di ba? Yung pure termino lang yun. Meron straight breed. Di ba? Kung Jansen. Kasi, pansin nyo sa ibon, ang dami nakapasok. Minsan, 4 na lahi yan. Di ba? Kaya nagmamahal ang ibon, inbreeding. Pag inbreed, ibig sabihin, pinapalapot niyo yung dugo ng Jansen kung saan ng breeder gustong ibalik yung lahi. So, parang naguguluhan kayo o nagigets nyo. Ganito lang yan. Pang sa manok. Diba? Sa ibon kasi mahirap i-distinguish yung karakteristik. Diba? Hindi kagaya sa manok, pag sinabing sweater, mga pongkan kagad dyan papasok sa isip natin. Banderahan, popoging manok. Ganon. O, diba? Sa ibon, hindi. Pare-pares na itsura. Hindi mo masabing ganyan yan. Ganito lahi niyan. Ang makapagsabi sa iyo yan, yung breeder. Kaya pag bibili ka ng materyales, unang-una, dapat huwag yung panglaro, yung mga battle cross. Okay? Kasi hindi mo magiging foundation line yun eh. Paano magiging foundation line? Yung chop suey. Okay? Mas maganda, two-way cross lang. Aba, Jansen to, ganun-ganun. Pero mahirap na yun eh. Sabi ko nga, marami na nakapasok sa ibon. Ang mas maganda lang, mas mataas yung blend ng Jansen, gano'n. Kung saan mo gusto maging foundation. Kung gusto mong foundation blend mo ay Battenberg, dapat kukuha ka ng materyales na mas mataas yung dugo ng Battenberg na yun kaysa dun sa nakakross sa kanya. So, paano magagawa yun? Through inbreeding nga. Kaya mas mahal. Kaya mas matagal. Hindi kagaya ng battle cross, mas mura yun kasi nga, isang bangga lang yun. Cross na yun. Diba? Pag 3-way cross, lalo sa manok, pag 3-way cross, medyo mura na yan. Diba? Sa ibon, hindi. Mas mahal yung finisher. Gets nyo? Kasi nga, mayroon ng achievement. Yun. So, pag breeding, magbibreed ka, ang kailangan mo breeding materials, kumuha ng foundation, blood, ano yun. Kung gusto mo lang talaga, Vandenbroek, o di kumuha ng medyo mataas yung line ng Vandenbroek na inbred. Tapos, kukross mo siya dun sa isang, alam mong maganda rin ng linyada. Ano yun? O kung mayroon kang Jansen, di ba? Kasi, depende rin sa ibon. Kailangan ng ibon may speed, tas long distance. Hindi naman puro speed. Tas wala naman dulo. So, kailangan yung kombinasyon na yun, dalawa lang. Kasi ngayon, pabilisan. Kaya nga karera, pabilisan. Kung mabilis ang ibon mo, hindi man dumudulo. O di pwede lang yan sa mga sprint, mga middle distance. May mga karakteristik din ng lahi eh. So kailangan doon pa lang alam mo. O, which is natatanungin mo sa breeder, ano yung ibon nyo pang long distance o speed. Diba? So, sabihin yan, siyempre long distance. Nanalo nga eh, dahil natrace mo na nga yung lahi niya. Okay? So ganun. So sa experience ko naman, wala akong bloodline talagang nasabi doon. Kasi nga, yun lang yung bloodline na ginawa ni Brother Joe Torres nga yun. Si Jose Torres yung inuna ko, si brother. Yun yung sinasabi kong nalapitan akong breeder, okay? So yun lang, sabi niya sa akin, sila lang ang ginagamit kung ano, binabalik-balik ko. So doon, yun na. Wala na ako doon. So importante rin yun, kailangan dito sa larangan na to kahit saan. Kailangan mo talaga magtiwala. Okay? Hindi yung lagi kang tamang hinala na gano'n. Eh, ba't mo pa pinuntahan yung breeder na yun kung sa tingin mong hindi mo siya pag-atiwalaan, di ba? So, kailangan mo magtiwala kahit saan. Kaya nga trial and error ang breeding eh. Laging merong ano yan, tuition fee. Yung tawag dun, tuition fee, gastos. So, para maiwasan natin yung gastos dyan, promekta ka na sa maayos na breeder. Diba? O, ito na. Nakakuha ko na yung may paliwanag niya sa akin yung pedigree ng ibon, ganun-ganon. So, yun na yun. Hipo na yun, yung sinasabi ko na i-share ko sa inyo maya-maya. Diba? Yun. Tapos yung lope niya, pinakita niya sa akin kung anong magandang doon ko nalaman na hindi naman kailangan talagang sobrang ganda ng kulungan mo para mag-champion. Diba? Sabi sa akin, unang-una bloodline. Kailangan talaga instinct na may lahing champion talaga yung ibon na umuwi. Di ba? Na talagang nanggaling sa
sa champion na pamilya. So may papasa niya yung karakteristik na yun doon sa mga anak, di ba? Oh. So yun. Yun yung mga tips na mamaya na i-share ko sa inyo. Ayun sa nakuha ko ng ibon. Diba? Kasi ba't ko ginagawa yan? Hindi sa ano. Sabi ko nga, para ma-share ko, makatulong kahit pa paano. Kasi nga, hindi biro nga ang pagbibreed. Yeah. Oh. Hindi biro sa pera, financial, sa oras. Eh pag doon pa lang sablay na tayo, eh sayang. Yeah. So, mamaya, mga kalapatids, tuturo ko sa inyo yung natutunan ko sa aking sarili kong pag-aaral at saka dagdag nung breeder na binilang ko. Okay? So mamaya, maraming salamat. Hanggang susunod.